Kasi yun na yung naumpisahan namin ng araw. So, nag-acquire ako sa isang tropa ng mga Tujoka. And yung aming sinaunang bandunde rin. So yan, dyan ako nag-umpisa. Well, 90s pa kasi nakakahawak na kami ng mga lindyandang yan. Yung bandunde rin is na-maintain namin dito sa loob. May ilang kaming Tujoka, then nag-acquire ko sa tropa na pambando sa Tujoka. Yun lang ang umiikot sa akin na loob. Welcome back sa Herbin's Love. Good afternoon mga kalapati. Edso Roncillo ng Golden Feathers Club from Lipa City, Batangas. Coordinator po ako ng Team Secret, ULHPA, and player din ako ng LFC, TPSC, and yung dating Pag-Miss and FG. So, ayun po. Good afternoon po sa inyo. Edso Roncillo po. So ayun mga kahadi, bago natin simulan yung content natin kay Sir Enzo, nandito yung ating El Toro Probiotics, yung lagi nating kasama sa mga pinapasyalan nating pansier. Maraming salamat El Toro sa probiotics natin. Nakalapatid, El Toro tayo. Nutrisyon ng alaga mo, sagot sa El Toro Probiotics. Paano po kayo nagsimula sa pag-aalaga ng mga kalapati or bilang isang pigeon pansier? Well, nung bata pa ako, siguro mga kinder, meron na ako ng mga kalapati noon, araw, at saka mga bato-bato. Kasi itong place na to, sa itong mismong lugar ni Lola ko, puno ng kalapati ito nung araw. Talagang sabi ng mga kapitbahay, pag lumipad, hindi na makatuyo na sinampay sa dami. Kasi nung araw, ang kalapati naman, basta nalagyan lang ng mga butas-butas, kung saan ang dumadami yan, sa dami. So, doon ako umpisang namulat. Then, when it comes to racing naman, doon ako namulat sa father ko. He was the president of Batangas Racing Team at that time. So, that was 1999 to 2004. So, isa ako sa nakakapag-alaga ng ibot niya. Parang kumbaga ay assistant ako doon sa loob. Ako lokman ng araw. Mid-1999 to 2004. So, doon ako namulat sa racing until the time na mag-retiro si father na 2004. So, yun, hanggang doon yung experience na nagpapagod sa akin. Then, bumalik si father noong 2014. Naka-eksena ako ng kaunti. Then, yun, yung present na pagkakarera ko, yung ako na mismo talaga ang nag-handle ng lahat, conditioning, yung lahat-lahat na pag-handle without the support of my father. So, solo na ako noong 2019, ay pasa na sa aking father. Kasi nag-retiro father ko na 2018. So, ayan. Yung sa proper race mo, sir, anong taon ka po nagsimula? Yung ako mismo. Apo, yung kayo na mismo nagkarera. Yung proper race ko, yung ako mismo is North, as I remember, North 2018-2019 yung race. Okay. So 2019 na pala yun, 2019. So that was my first race, first ever experience ko na sarili ko. Tema lahat, yung akin lahat. 2019. So yun. Paano po kayo nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada ang mga hawak po ninyo dito sa inyong loob? So sa akin, naging madali kasi may existing ibon na yung father. So, nung magbalik ng pag-ibon yung father ko, tinulungan ko siya maka-acquire ng pandagdag na foundation. So ngayon, doon ako pumunta sa tingin kong kaya mo nang hawakan na linyada kasi yun na yun ang umpisahan namin ng araw. So, nag-acquire ako sa isang tropa ng mga Tujoka. And yung aming sinaunang bandunde rin. So yan, dyan ako nag-umpisa. Well, 90s pa kasi nakakahawak na kami ng mga lindyandang yan. Yung bandunde rin is na-maintain namin dito sa loob. May ilang kaming Tujoka, then nag-acquire ko sa tropa na pangbando sa Tujoka. Yun lang ang umiikot sa akin na loob. Bali, umiikot na sa loob ko ay email, sleeping, and bandunde rin. Yun lang yung pinaka main line ko. Then nagkameron ako ng mga ilang in-infuse, like Florison, Star Flag,
May iba akong mga na-acquired pero hindi naging consistent sa aking ulo. Maliban doon sa Florison at sa Starbucks. So yun talaga. Bilang isang pigeon fancier, paano po ninyo inaasikaso ang inyong mga alagang kalapati? So ganito yung daily routine namin, no? Yung setting namin sa umaga. Well, may assistant ako dito, may lokban ako. Gising siya na 5:30 in the morning. Then, yun, maglilinis na. Yung una namin is breeder's log, stock log, then yung breeding log, huli yung flyer's log. So, ipe-prepare niya lahat yan, lilinisan. Then, pagdating ng 6:45 a.m. or 6:30 a.m., aalpasan na ang flyers. Then, ang baba naman is 8 a.m. na. Magbaba, then, regular na papapa, vitamins, and mga drinks, mga kailangan literas na ibigay. So, yun lang naman yung routine namin. Same routine as dun sa mga regular na ginagawa ng mga fanciers na natin special naman. Kaya lang, we see to it na talaga malinis yung dito. Hindi namin talaga pinababayaan na napagdumi. Number one kasi para sa akin is spending. So, ito lang naman ang routine namin. Pagdating naman po sa mga flyers po ninyo, pagdating sa pagtitraining sa kanila, paano po ang inyong ginagawa or diskarte para sa pagpapalakas sa kanila? So, when it comes to training, para sa akin, sa flyers, nag-uumpisa ang pag-aalaga ng flyers sa breeders pa lang. Kailangan ang breeders mo ay may condition mo ng hukay bago mo isalang sa breeding. Para yung magiging anak, so yung flyers natin, nabiging na kayo, is from egg hanggang sa mapisa, hanggang sa madala mo sa viewing is very healthy. Ako pagdating sa sama na natin kasi part ng ano yun, part ng program as flyers. So pagpisa na yung ibon, ang ginagawa ko is yung magulang, binibigyan ko every other day ng ibayos. And yung kasalmitan naman nun is yung ating pula-puti, ito tinatawag. So, halos lahat naman ng magkakalapati, alam yun. Then, pag nasisingan ko na yung young birds, pag marami akong budget, victory. Yung ginagamit ko, victory digestion. Pagka medyo tight ang budget ko, pamalit ko yung ibayos, isa yung mura-mura. Ngayon, MWF, bigay ko is e-bios or victory. Then, Tuesday, Thursday, Saturday, yung pala puti. So yun, palitan lang yun. Then sa painom, nagbibigay ko ng mga multivitamin. Then sa hapon, tubig na. Sunday, plain na lahat yun, plain na lahat. So yun, pagka kita ko pwede ng pangwalay na nakakatay ng tumuka, iniihiwalay ko muna sa isang meron kasi ako doon itong 2x6 na cage. So doon muna sila lahat kasi pag nagbababa ako halos sabay-sabay kung sila yung gusto. At kita kong pwede na makipagbakbakan sa patunga ayun talaga nang ipakagawa. Sa ako sila yung pinapapasok sa akin. Mga kahabi, please subscribe! Like and share! Harvest Love! TV! Yay! Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!